ko sa'yo. Hindi ikaw maghahawak tayo sa hindi. Ganun ako. Balik mo ang mga kasalanan. O sa amin ang dami. O amin Dapat na hindi kami kami dami nila. bukan mo yung pinagkala. Sunod mo ka ng linis. Dito sa akin, dalawa lang. Ikaw mo dyan sa yung labandria. Ang ikaapat na istasyon, ang paghahampas sa Panginoong Hesukristo at pagpuputong ng koronang tinig. Kahilingan para sa lahat ng nakararanas ng kahirapang material at espiritual at kabilang ang lahat ng mga dukha, mga may kapansanan at mga inaapi dahil sa kanilang kalagayan upang mapagtagumpayan nila ang pait ng buhay at magkaroon ng pag-asang kaginawahan at kapayapaan ng kalooban para sa ating sangguniang pangparokya, SPPC, mga samahang pangsimbahan at ang Bikarya ng Immaculada Concepcion para sa buong angkan. Meron dyan siya. De la Peña family at Valdez family at Labandria family na nakikibahagi ngayon sa ating panalangin. Sinasamba at pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kaya pinakuha ni Pilato si Jesus at pinahagupit ang mga kawal ay kumuha ng halamang matinik. Ginawa itong korona at ipinutong kay Jesus. Siya rin ay sinuotan nila ng balabal na kulay ube. Lumapit sila sa kanya at sinabi, "Mabuhay ang hari ng mga Hudyo," at kanilang pinagsasampal si Jesus. Lumabas muli si Pilato at sinabi sa mga tao, "Ihaharap ko siya sa inyo upang malaman ninyo na wala akong nakikitang dahilan upang hatulan siya." At lumabas si Jesus na may koronang tinik at balabal na kulay ube. Sinabi sa kanila ni Pilato, "Pagmasdan ninyo ang taong ito." Pagkakita sa kanya ng mga punong pari at mga bantay, sila'y nagsigawan, "Ipako siya sa krus, ipako sa krus." Sinabi ni Pilato, "Kayo ang bahala sa kanya at magpako sa kanya sa krus, dahil wala akong nakikitang dahilan upang hatulan siya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Pagninilay, inilarawan sa atin ang paghahampas kay Jesus habang nakagapos sa haliging bato at pagpuputong ng koronang tinig. May isa po ditong mahalagang tagpo na kung saan matapos siyang alimurain at pagtawanan, putungan ng korona at gawa ng peking setro ay inilabas muli siya at ipinakita sa mga tao. At ano ang sabi ni Pilato? "Masdan ninyo ang taong ito. Sa unang tingin, ito po'y pag-aalimura. Ngunit sa mga malalim at kung bibigyan po natin ng kahulugan, totoo naman yung sinabi ni Pilato. Kung gusto talaga nating makita kung sino, kung ano ang isang tao, wala tayong ibang dapat pagmasdan kung hindi si Jesus. Iyon po yung paalala sa ating ngayong Kwaresma. Walang iba, ang dapat lang nating pagmasdan ay si Jesus. Sa kanyang halimbawa, sa kanyang mga turo, sa kanyang mga paalaala, sa kanyang pagmamahal, wala tayong ibang titingnan. Si Jesus lang. Kung gusto nating matuto, paano ba talaga maging tao? Hindi ba madalas sinasabi nating pasensya na, tao lang, nagkamali, sorry na, tao lang, pero nakakababa ng tingin. Dahil tao lang, tayo pwede na magkamali. May dahilan na tayo. Hindi. Sa halimbawa ni Jesus sa paanyaya ni Pilato na masdan ninyo ang tao. Paanyaya ito sa atin ngayong Kwaresma na iayon natin at itugma ang buhay natin sa halimbawa ni Jesus. Kung paano niya napagtagumpayan ang pasakit at pagpapahirap, pagkutya ng mga tao. Kung paano na itaguyod niya ang kanyang pagpapakasakit dahil sa pagtalima at pakikipag-ugnayan sa Diyos Ama. Siya din po yung hamon sa atin, walang iba. Wala tayong pagmamasdan, wala tayong susundan sa panahon ng Kwaresma,
kung hindi ang buhay at halimbawa ni Jesus. Manalangin tayo. Diyos na aming Ama, nawa po yung ginagawa po namin ngayon na daan ng krus ay hindi lang pag-alaala sa kwento kundi pagpapalalim ng ating ugnayan at pagpapatutuo kay Jesus. Sa aming buhay, sana marunasan ng bawat isa ang iyong kadakilaan, Panginoon, na hindi lang basta naging tao kung hindi itinuro sa amin. Ipinakita sa amin, ganito maging tao. Kaya ko at kakayanin ninyo dahil sa biyaya ng Diyos na nagtataguyod sa ating lahat. Amen. Next year po yan. Yung lang na lang. May alam mo na. May salamat ha. Sarado mo na to pa? Sige. Diba, nagkakapasalo na ba sila? Ba't di mo kami kinawang sa loob ng kuspas? Pwede mo naman